Rosalie, ano ang paliwanag ng prosecution team kaugnay ng bilang ng puwersa nila para sa pre-trial conference? Ella Mariin lang itinanggi ni Attorney Benjamin Tolosa Jr., ang legal spokesperson, gayon din ng private lawyer ng House Prosecution Panel, ang ulat na kulang ang puwersa ng prosecution para sa pagmamarka ng ebidensya dito sa pre-trial conference para sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Gate nito ang tibong nakikibahagi sa pre-marking of evidence ang public prosecutors. Bahagi ng pre-trial conference ang pagmarka ng documentary evidence na gagamitin sa paglilitis kay Vice President Duterte. Well, first of all, to state for the record, we don't appreciate the fact that there's a member of the defense team spreading lies about what's actually going on in this pre-trial conference, including the pre-marking of evidence. So I think everyone has seen this. Numerous members of the public prosecutors have been attending the pre-marking conference, not just last Thursday, but even throughout this week. So ayaw na ho namin sanang patulan pa itong mga pag-spread pa ho ng fake news so we could go on to discuss yung more substantive matters. Samantala, inihayag din itong pinagbigyan ng clerk ng Senate Impeachment Court yung kahilingan nilang makapagdagdag ng marking teams. Ngayong araw, 4 na ang marking teams na nakatutok para sa Article of Impeachment na maling paggamit umano ng confidential funds. 2 teams naman para sa hindi maipaliwanag na yaman. Hanggang alas 7 rin ng gabi ang pre-trial conference ngayong araw. Samantala, naisumite na rin ng prosecution ngayong araw sa Senate Impeachment Court yung kanilang manifestation kung saan nakasaad ang hiling na gumamit ng Filipino at English language sa gagawing paglilitis. Bukod dyan, nakasaad din dun sa manifestation ng prosecution yung pagsalang or pagkakaroon ng public at private prosecutors sa presentasyon ng testigo at ang disclosure sa kabilang panig nung isasalang na testigo 3 araw bago isalang o i-present sa gagawing paglilitis. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz.